Sir Ray A. Pascual, Regional NEP Focal Person. Again, we also acknowledge Dr. Ray A. Pascual, Regional NEP Focal Person. Good morning, sir and ma'am. Ladies and gentlemen, good morning. Assalamualaikum. It's truly an honor to welcome you all to this launching of the Madrasa Education Program in our humble school. Today, we mark a milestone in pursuing inclusive and holistic education. The Madrasa Education Program is a shining example of how we can bring together the best of Islamic values and mainstream learning. This program is not just about giving our Muslim learners a great education. It's about fostering understanding and appreciation of all cultures and religions. We want to nurture well-rounded individuals who are strong in their faith and equipped with the skills they need to succeed. The Madrasa Education Program is vital in shaping the leaders of tomorrow. We're so grateful for the incredible support and collaboration from our educators, community leaders, and everyone who has made this program a reality. Today, we're embarking on a journey to empower our youth and build a stronger, more connected society through education. I am Janet L. Orteza, and I will be your humble host for today's program. Let us begin this event by invoking the presence of Almighty through a prayer, which will be led by Ustad Faisal Adatu, to be followed by the singing of the national anthem, Mrs. Levy Pagador, Roldan, Teacher 3, conducting. Pagka-view-view-san si Pai, nagkamanagay nga gano'n. Pagka-view-view, si Pai ah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد عزيته وما للظالمين من أنصار يا الله.
الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. I am pleased to introduce our school math coordinator, Ma'am Catherine C. Capiao, Master Teacher 2 of our beloved school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and God's mercy and blessings. To our distinguished guests from the DepEd Regional Office, to our education program supervisor in Araling Panlipunan, our regional MEP focal person, Sir Ray A. Pascual, Doctor of Philosophy, Sir. Our guest from the Schools Division Office of Cagayan, Sir Manny Palatao, Education Program Specialist, Sir. Our Division Education Program Supervisor in Araling Panlipunan, the Division MEP Focal Person, Ma'am Crispina de la Cruz, Ma'am. Ma'am Salvina Macarubo, our Education Program Supervisor in Values Education, Ma'am. Ma'am Marites Tanan, our Education Program Specialist. And Ma'am Janet Gawiran, our Education Program Specialist. Our Public Schools District Supervisor, Dr. Leo G. Kasaway. The different school managers of the Camalaniugan District, Ma'am and Sir. Our elementary school head teacher 3, Ma'am Madeline Gaspar, Ma'am. To Dr. Marisa Tenorio, our dentist, Ma'am. To Ma'am Lilet Aspuria, our Administrative Officer 4 and Information Officer 2 of the LGU Camalaniugan. The different barangay officials here present of the different feeder barangays of Bulalangbu Elementary School. Our SGC and PTA officers, we have here with us Ma'am Friza Ramirez, Colina. The Muslim community, headed by the President of Cagayan Valley, Asar Omkad Emidas. To my fellow teachers, and to all ladies and gentlemen, good morning and welcome to the inauguration of the Madrasa Education Program of Bulalangbu Elementary School.
I am at a loss for words to express my gratitude to each of you today. I can only think to say, from the bottom of my heart, thank you very much for your time and effort in attending this special occasion of our school. It is amazing being able to stand before you to welcome all of you to this momentous event of our school. This Madrasa Education Program. It is a special program which offers our Muslim learners with appropriate, culturally sensitive, and Islamic-friendly educational opportunities, integrating Arabic language and Islamic values education. Because of this inclusive education, our Department of Education is trying all its best to cater the diverse needs of our diverse learners. Because of this inclusive education, this Madrasa Education Program was strengthened. At nang dahil sa merit na ito, mas naramdaman ng mga kapatid nating mga Muslim na may halaga sila, na may pagpapahalaga ang gobyerno sa kanila at sa kanilang kultura, na bagaman kaiba sila sa ating paniniwala, lahat tayo ay mga Pilipino na naghahangad ng kapayapaan at kaunlaran para sa ating bansa. This is another milestone to celebrate, and this is a part of the BIFES history, where we are all part of this success. So let us be grateful and celebrate the path that was traveled to get us here, and acknowledge all who were part of this journey. It is, after all, why we came here today. So on behalf of the Bulala Fugu Elementary School family, I warmly welcome you all. Jazakum Allahumma khairan. May Allah reward all your goodness. Shukran jazilan. Thank you, Ma'am. To better understand the rationale behind Madrasa education, Ma'am Crispina de la Cruz, Education Program Supervisor in Araling Panlipunan and Division Focal Person for the MEP. Ma'am. So, magandang umaga sa inyong lahat. Actually, I would like to apologize first of all kasi talagang yung desire namin na ma-meet si Mayor, to thank him personally for all the support extended to this program. But due to some intervening factors po, hindi na namin siya nahabol. Actually, for the information of the body, this is already our third school where we launched the Madrasa Education Program. Kahapon, nasa Claveria kami. Then, bumisita po kami sa Abulog, sa Lukban Elementary School, yung pilot implementer natin ng Madrasa. Then, we moved to Gonzaga South Central. And finally, here we are at Bulala Fugu Elementary School. So, to our schools division superintendent and our two assistant schools division superintendent who are extending their heartfelt support to this program, na bagamat wala sila ngayong umaga, kung gaano po yung katuwa ng aming puso, kung gaano po kagalak ang SDO team na narito ngayon sa inyong harapan. Ganon at ganon din po, solid 100% po ang kanilang suporta sa programang ito para sa ating mga mag-aaral na Muslim. And of course,
to our Public Schools District Supervisor, Dr. Leo Kasaway, to the representative of our beloved Mayor, Ma, to the Provincial President of the Muslim Community, to our APS in Araling Panlipunan, Regional Office, and the main focal person in the region, Dr. Ray Alceso Pascual. In just a while, our CLND chief will be coming over kasi hindi daw niya palalampasin ang programang ito na hindi siya magpapakita sa ating lahat. Okay? And of course, nais din namin paabot ang pagbati at pangungumusta ng ating butihing Regional Director, Dr. Benjamin Paragas, and our Assistant Regional Director, Dr. Florante Vergara, and to our school head na talagang yung kanyang commitment and passion to really embrace this program, Madrasa Education Program, is really felt. Si Ma'am Madeline, na kahit gabing-gabi na, nag-uusap kami hingga sa plano kung paano natin itatawid ang programang ito dahil ganyan po ang pagmamahal niya sa mga mag-aaral na Muslim. Okay? And of course, to our ustad, dahil kung wala siya, na napakapasensyoso magtuturo sa mga mag-aaral na Muslim, wala pong Madrasa Education Program na mai-implement sa school ninyo. But most importantly, to our partners, our local government unit, our SPTA, our barangay officials, our SGC, and the very strong teaching force of Bulala Pudu Elementary School. Dahil lahat ng pangarap natin para sa mga mag-aral ng mga Muslim ay hindi maisasakatuparan kung hindi tayo sama-samang lalakbay, kung hindi tayo sama-samang hahakbang. Dapat pare-pareho ang patutunguhan natin, dapat pare-pareho ang layunin natin. Yan ay may pagkaloob ang angkop na edukasyon sa ating mga Muslim learners. We all know that time in memorial or in history of the Philippines, there has been a gap between Muslim and Christians. But with the advent of this, with the coming of Madrasa Education Program, this is a very good avenue to bridge the gap between the Christian learners and the Muslim learners. Meaning to say, in our 1987 Constitution, MED is one of the inclusive programs na talagang porsigidong ipinatupad ng ating pamahalaan para iparamdam po sa inyong lahat na pare-pareho ang pagpapahalaga, pare-pareho ang oportunidad, pare-pareho ang pagkakataon na pinagkakaloob sa lahat ng mag-aaral sa Pilipinas, regardless of culture, regardless of religion, regardless of your economic status or religious status in life. And so, this is now the response of the Department of Education sa mga mahal naming mga magulang. Kailangan din po namin ang inyong pag-agapay at pagsuporta sa inyong mga anak. Atin silang hikayatin at ipamulat sa kanila na ginagawa po ng kagawaran ng edukasyon ang lahat ng kanilang makakaya para ipaabot sa inyo ang kanilang pagtulong at angkop na edukasyon na naaayon sa inyong paniniwala para mas lalong mapagtibay pa ang inyong pananalig kay Allah. Okay? And so, with this Madrasa Education Program, our focus is the creation of a life class. Arabic language and Islamic values. Yan pong focus niya. Kaya, mas lalong mapapaigid, mas lalong mapapaganda, mas lalong magiging bihasa kayo sa
sa inyong sariling wika. At sa pamamagitan niyan, bata pa lang kayo from kinder to grade 6, mas lalong mapapamahal at may pagmamalaki ninyo ang paggamit ng inyong sariling wikang Arabic. And soon, this will capacitate you. Ito ang magbibigay daan ng tagumpay sa inyong buhay. Magagamit niyo ito sa pagnegosyo, di ba? Kasi kapag ang kadil ninyo sa negosyo ay mga Arabic-speaking people, mas magiging bihasa kayo sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi lamang yan, pagka-graduate ninyo at gusto ninyo ang ibang bansa, magagamit ninyo ang inyong natutuhan para mas lalong bihasa kayo sa pakikipag-communicate sa mga tao sa mga Arabic countries. Okay? So this is lifelong learning. Hindi lang po pinapakita ng ating kagawaran na lahat ng paraan gagawin din nila para pantay-pantay. There will be education for all and no one will be left behind. Okay? And for the Islamic values, alam naman natin, isa sa reliyon na matindi ang pananalig kay Allah na walang ibang Diyos na pinaniniwalaan ay kayong mga Muslim. At sa ating pagtatagumpay, isa sa dapat natin i-develop ay ang kagandahang asal. Magsimula sa mga bata pa lang. And with this Madrasa Education Program, lahat ng ito, the holistic development of our Muslim learners will come through, will be realized. Pero, isang bagay lang po ang kahilingan namin sa inyo, hindi kayang mag-isa ng Department of Education. Hindi kaya ni Ma'am Madeline na solo flight niya na ipatupad ang programa. Hindi kaya ni Sir Leo na sa distrito, mag-isa lang po siya magtataguyod ng programa. Kasama po namin kayo para maging sustainable ang programang ito. Na hindi lang napakaganda ng pagsisimula ng launching program natin. This is just the beginning. And therefore, kung iilan pa lang yung naka-enroll ngayon, I am challenging you, dear parents, and to our Muslim community, na kapag may mga bata pang mga Muslim na hindi pa po nag-enroll at in school age po sila, hikayatin natin silang pumasok dahil may isang napakagandang programa ang Department of Education na nagke-cater ng kanilang educational needs. So tulungan po natin sa ustad. Tulungan natin ang ating paaralan para ito ay mas lalong yumabong, mas lalong mapalawak at mas lalong mapatatag. Yan po ang ating Madrasa Education Program na hindi pangarap na lang. Ito ay totoo na. We are now launching the program and this is a good start of our partnership together. I hope in behalf of the regional office and our SDO family, our chief of the Curriculum Implementation Division, Sir Rogelio Pasinos din po, pinapaabot niya, gustong-gusto niyang pumunta, kaso kailangan namin mag-divide lahat. Kasi ang dami pong paghahandang kailangang gawin para sa pag-open ng ating school year 2024-2025. And our presence here alone is a manifestation of our sincere intention. It is a testament of our willingness to really commit ourselves for the good of our Muslim learners. And with that, shukran. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much, ma'am. We are now pleased to have Sir Ray A. Pascual, Doctor of Philosophy, Education Program Supervisor in AP Region 2, and Regional Lab Focal Person to present the approved Madrasa Education Program. Thank you very much, ma'am. Assalamualaikum, masaul khair.
And a very good morning to all esteemed members of the community. As a matter of fact, gumawa po ako ng aking speech na dapat sasabihin ko kahapon sa Claveria, na dapat sasabihin ko kanina umaga sa Gonzaga, pero i-reserve ko po ito para po sa inyo. Because you know what? Kung ano yung sinabi ni Ma'am Crispina, copy-paste na lang sana yung sasabihin ko. However, I would like also to extend my sincere appreciation, of course, to all of you, because we are now in the pinnacle of success for the launching of this Madrasa education program in our beloved Bulala Pugo Elementary School. And all the people behind this program, as a matter of fact, nasabi ko ni Ma'am Crispina kanina, what is actually the purpose of this program. And we are extending our sincerest gratitude to all of you, especially to the principal and the faculty staff of this school. And of course, to the community of Muslim, that marami pong salamat. Mag-ibisaya na sana ako daghang salamat. Okay? Alright, so I will not greet you all. Baka mamaya po magkasala po ako at hindi po ako papayag umuwi dito sa Bulala. Kaya po, lahat po, maraming good morning to everyone. Good morning po. Ayan, malakas. Gutom na yata sila dahil sobrang na-late po kami. Walang excuse, Ma'am Christina. Alright. Okay, so our beloved Cagayan Valley region has been implementing the education program for the Muslim learners through Madrasa education program since 2011 po. Nag-start po tayo na nag-implement dito, na na-embrace natin yung Madrasa education program since 2011, wherein SDO Nueva Vizcaya, SDO Santiago City, SDO Isabela, and SDO Tuguegarao City initiated this program. So ilang years na po ang net dito sa region. So bago po ako pumunta sa regional office, that was 2021, we have 15 school Madrasa education program school implementers in the region. But now we are having our 21 po strong implementers, including this Bulala Elementary School. And I salute to Ma'am Crispina, because you know what? I-mention ko siya actually, kasi during my first year here, Ma'am, kailangan. Kasi ang SDO Cagayan is isa lamang po ang madrasa natin in Abulug. So pinakailangan magmasyokin naman tayo dito. So hindi po siya napatinag. And now, we are now realizing our dream to have these 3. Imagine, 3 pa po ang kanyang in-open. And congratulations for that. Okay? In establishing this Madrasa education program, my friends, we are not just starting a school. We are building a sanctuary of learning, where our learners will be nurtured in environmental and fosters intellectual curiosity, moral integrity, and profound connection to our faith, which is Allah and the Islamic religion. This program represents our collective commitment to providing our learner with a well-rounded education that enriches their minds, nurtures their souls, and empowers them to become exemplary members of society. Today marks a significant milestone in our community as we launch the Madrasa education program in Bulala Pugo Elementary School, a cornerstone in our efforts to instill the values of faith, knowledge, character in our learners. It is with great excitement of optimism that we embark on this journey of education and spiritual growth, knowing that we are sowing the seeds of a brighter future of our children and our community. But let us all be reminded that, as what I've said to the previous implementers of Madrasa, that
sustainability is the name of the game. We started right, and we are going to land it also right. I hope that all of us has a significant role to sustain this program. Kasi po, marami din pong mga programa, may marami din mga schools na nag-open dito sa region na medyo nalaleft behind at medyo at risk na po ng mag-close. But through the collective effort of the SBO and at the same time sa regional office, hindi ko natin papayagan na may mangyari ganito po. It's because it is really a negative feedback kung magkakagaling po. That's why I encourage all of you, the parents, the community of Muslim, our faculty staff, our ustad, and at the same time our school madrasa education program coordinator, most especially ang ating pong school head, na kinakailangan natin i-sustain ito. Because this is the only how we're going to measure the progress of our activity or our program. Kaya po, alam ko po na malakas po ang ating pong mga stakeholders at sino man po ang papalit kay ma'am sa kasakali po na mailipat po siya, I hope our district supervisor will also select that is yung may heart po, yung may puso po sa ating pong Muslim learners. Dahil po, sometimes in our DepEd society or DepEd group, kung sino po kasi yung pupunta, parang hindi na po na-sustain. Kasi parang iba yung kanyang interest to support the program. Pero dapat holistic po tayo para sa ganon, mag-sustain po natin. I hope na yung ating programa ay mas mapalawig, mas dumami at mas progresibo ang ating program dahil dito po nag-uumpisa ang ating pong magandang adhikain, which is the education world. Also, I acknowledge the presence of our CLD chief, so Tabi Kawasan. Ayan, sobrang hinahati niya ang kanyang katawan para po makapunta po rito. And for that, my friends, congratulations and shukran jazilan. Thank you, sir. The moment we have waiting for. We will now unveil the new logo of the Madrasa Education Program. May we invite our honored guests and visitors to join us for this momentous occasion. Are you ready? I know everyone is excited. So huwag na natin patagalin pa. All together, let's count. All together, let's count 5, 4, 3, 2, 1. Okay. What a remarkable unveiling. There you have it, ladies and gentlemen. Presenting to you the new logo of the Madrasa Education Program. Bigyan pa natin ng masigabang palakpakan. Maraming salamat po. Okay, ready? Okay, ready? Uno. Opa. Si, Kamalan-Nyugan. God bless po.
at this juncture to leave us with a message of challenge. We are privileged to have with us Sir Octavio P. Cabasag, Doctor of Philosophy, CLMT Chief, Region 2. Let's give him a resounding applause, please. Maraming salamat din ng Janet sa pagpala at matatag ng hapon sa ating lahat. Paumanhin po kung ang iyong lingkod ay hindi lang medyo late, super late. Nagkasalubong kami kay Mayor doon papunta ng Bugay. Doon na po siya. Paumanhin po. Of course, our napakataas na pagpupuri kay Allah dahil sa kanyang blessing, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang guidance para sa ating lahat ay maisa sa katuparan po natin ang isang napaka maganda at inklusibong edukasyon dito sa parte ng Kamalanyugan, ang Madrasa Education. Maraming salamat Allah. Pagbati at pagpupuri din ang aming ipabatid sa ating butihing alkalde na si Honorable Isidro T. Cabatu, kasama po ng kanyang mga iba pang opisyales, mga barangay officials ng Kamalanyugan, in particular yung Bulala Fugu. Maraming salamat po. Pagbati at pagpupuri din ay ating igagawad sa ating butihing Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendents, Chiefs, duly represented by the SD officials who are here with us, Ma'am Chris, the focal person of this program, Ma'am Salvi, our Values Education Program Supervisor, Sir Manny, our EPSAP ALS, Ma'am Janet, and Ma'am Marites. Maraming salamat. Of course, in a very special way, pagpati din sa ating pinakamagiting, isa sa pinakamagiting na leader ng Kamalanyugan, ang ating butihing. Idol ko to, no? Siya pa nag-advise, bakit pumunta ka sa regional office? Sabi niya sa akin, Ginoong Leo Kasaway. Siyempre, ang pinakamamahal nating principal na nandito ngayon sa, of course, ng Bulala Fugu. Tayo ka naman parang naging Muslim na tuloy siya. Nasa puso ang pagiging Muslim. Maraming salamat po. Sampun or kabilang ng inyong mga teachers, mga GPTA, mga SGC siyempre, at ang ating mga Muslim brothers and sisters, ang ating imam, at ang ating si imam po sa ating ustads, saan si ustads natin? Ayan po. Sorry, hindi ko kayo nabit kanina agad-agad dahil sa ating medyo delay na pagpasok sa ating paaralan. Pagpupuri at pagpupugay din ang aming gagawad sa ating butihing director, no? Our very active and very visionary director, regional director Benjamin D. Paragas, and our assistant regional director Florante E. Vergara. Kasama ko po ang ating pinaka-aktibong focal person ng madrasa na si Ginoong Ray Pascual. Yung mga iba pang sumusuporta sa Madrasa Education, kayo po ay pagpalangin ng ating poong may kapal. I feel so great. Ako po ay, ang aking nararamdaman po ngayon ay talagang mix, habang nagkakabulan sa daan, paano kaya natin maipakita na ang ating commitment sa Madrasa Education Program ay hindi matatawaran. Yun yung mga challenge na kailangan natin tignan sa araw na ito. Napakaganda.
Hindi ko man nasimulan ang programang kanina, ngunit nasaksihan ko habang ito po'y pinapakita natin ang logo. Ito po ay original na logo ng Fugu. Bulala po, Bulala Fugu. Palakpakan ko ninyo. Nakita ko po, na doon po ako hahango ng isang mensahe para sa ating lahat. Dahil kung nakaya na ninyong gumawa ng isang logong ganyan, may tatlong hangarin na naipakita, no? Kahit hindi ko narinig lahat. Sa simbolo na nakita ko kanina, may tatlong hangarin. Nasabi na kanina ni Ma'am Chris, nasabi na ni Sir Ray, kung ano ang madrasa education. Inihahati ang madrasa education dahil sa kagustuhan ng Department of Education na pagkaisahin ang lahat ng mamamayang Pilipino. We use this platform, the Madrasa Education, as a way to empower both our Muslim brothers and Christians to be peacemakers and nation builders. Tayo pinagkakaisa ng mga inklusibong programang ito to mention yung Madrasa Education dahil yun lang naman ang hangad ng Department of Education. Yung ating hinahangad ng isang matatag na lipunan ay mangyayari lamang po ito kung lahat tayo, maging ikaw man ay isang Muslim, isang Kristiyano, ano pa bang IP community kakabilang, kung tayo nagbubuklod-buklod, tayo ay matatawag ng matatag at pwede na rin tayo matawag ng bagong Pilipinas. Ngunit ano ngayon ang challenge ng bawat isa sa atin? Ngayong araw na ito ay na-launch na po natin ang ating Madrasa Education Program. Mag-reflect po tayo. Bawat isa sa atin ay may katungkulan upang hindi lamang po pang short time. Alam niyo yung short time? No? Pang 3 hours. Quickie, no? Kundi pang end time ang ating sustainability and commitment. I forgot to greet, of course, yung mga nasa puso ko kanina na iniisip ko na hindi natin napapansin. Yung mga kahit wala sila dito, yung mga kapatid natin mga Muslim na dyan, kailangan natin i-challenge sila. Napabalikin natin sila dito sa paaralang ito para maitaguyod yung gusto natin. So ano ang una na gusto natin gawin? We have to continue advocating the program. Let's not stop with the number. Hindi po tayo hihinto sa bilang ng ating napabalik na mga Muslim learners sa Fugu area. May mga school heads pa dito, di po ba ng iba, Sir Leo? Yeah, sorry, I have to greet you also. Ang advokasya ang hindi lamang manggagaling sa mga kagaya ni Sir Leo o kagaya ni Principal, kundi ang advokasya ay ito po ay dapat ginagampanan ng bawat isa sa atin. Unahin ko ang unang advokasya na gagawin mo, Ustad. Ang unang gagawin mo, Ustad, ay magpapakita ka ng isang pagmomodelo ng pagbabalik-aral o ang pagbibigay halaga ng values or Islamic values, kultura, at higit sa lahat, yung tinatawag nating, yung pangalawa, na component ng Madrasa Education, yung Arabic language. Yun ay dapat si Ustaz ay napakatatas, napakalalim man, ngunit nasa puso niya ang pagtuturo. Hindi natin dinidiscredit yung kanyang passion, kundi dapat Ustaz, yung pagmomodelo mo sa mga pupils, hindi nakabase kung anong suporta ang naibibigay ni local government unit o si Department of Education. Hindi lingid sa ating kalaman na kailangan din natin ang financial support para maitaguyod ang programang ito. Ngunit ang advokasya mo, Ustaz, ay padamihin ang mga Muslim learners para ito ay isa mong advokasya. Sa araw-araw mong gagawin, yun ay pagmomodelo. Sa aming kapwa Muslim na nandito ngayon, karamihan mga kababaihan, karamihan mga kababaihan, maaaring mga kalalakihan ay nasa pagtatrabaho. Di po ba? Ganon kasi ang sistema sa ating lipunan. Ano yung inyong
gagawin din para ma-advocate din po natin ito? Ano po? Anong pwede natin gawin? Ang mayaambag po natin ay para kay sa inyong anak at para kay ustads. Paramingin ang inyong palakihin ang inyong pagmamahal. Sa aming mga nasa DepEd, paano natin mai-advocate ito? Huwag natin sabihin na sa Pugo Bulala lang o Bulala Pugo Elementary School mayroong madrasa education program. Hindi lingid sa ating kaalaman na halos lahat naman ng komunidad ay meron tayong mga Muslim. Maaring kayo'y mayroong community members doon, ang pag-aadvokasya ninyo, hindi ko sinasabi na mag-open din po kayo sa inyong sariling paaralan. Kundi, i-advertise ninyo, punta kayo sa Pugo, Bulala Elementary School, may madrasa. School saya naman to. Dahil kung ito ang ating hangarin sa advocacy na to, I think ma-expand pa ninyo ang pag-implement ng naturang madrasa education. Pangalawa po na gusto natin i-challenge sa inyo, yung letter A. Tatlong A lang naman ang gusto kong sasabihin. Late na ang haba bang sasabihin niya. A is yung accountability ng bawat isa sa atin. Sa DepEd, accountability ni Department of Education na yung curriculum na sinusundan ng ating ustads ay yun po doon. Accountability mo din ustads na kung ano yung nasa Department of Education, yun din ang sundin. Dahil maraming nagsasabi sa karamihan ng komunidad na napuntahan namin, kaya kokonti ang madrasa education program sa ating region dahil iniisip nila na iba ang itinuturo ni ustads. So, ang accountability ni DepEd ay may ensure niya na yung curriculum na itinuturo ni ustads ay yun po yung curriculum. Always remember yung two big themes niya. Huwag na huwag po kayong aalis sa dalawang temang yun dahil masisira ang intensyon ni madrasa education kung dadagdagan ninyo ng another theme. Accountability ng teacher ay yung mga parent. Advokasya lang kanina. Ang accountability po ninyo, huwag nyong hayaang lumiban ang inyong mga anak. 180 days dapat perfect yan. Kayo yung mag-inspire sa inyong mga anak para babalik or papasok araw-araw ang inyong mga anak. May papangako ba ninyo yan? May papangako po. Palakpakan ninyo ang sarili ko, may papangako po ninyo. At sa amin din, sa local government unit, meantime, Sir Leo, sa aming kasangga, ang Department of Education ay nag-fulfill pa for the meantime. Hindi pa po kami nakapagbibigay ng ambag o financial assistance or support fund para sa Kamalanyugan dahil mid of the fiscal year. Alam mo po, ma'am, kapag tapos na ang budgeting, hindi po yan nakalagay sa line item, mahirapan po kami magbigay. So, accountability po na aming i-request po ay susuportahan po muna natin ang ating ustads at ang pag-implementa ng madrasa education hanggang hindi pa po naililista ang Bulala Pugo Elementary School sa national. Ngunit, pinapangako namin ni Sir Ray na kakayanin sa next school year, Sir Ray. Opo. Dahil alam po ninyo, mahirap po maghanap ng ustads. Dahil kung hindi po natin sila mabigyan ng karapatang, siyempre, alam na ninyo yon, baka magbaback out. Sayang yung sinimulan natin. Sayang yung galak ng ating puso, isipan, at higit sa lahat sa inyong mga mukha. Masaya pa ba kayo? Sa amin sa DepEd, timely and appropriate technical assistance. Yun muna ang aming magpapangako. Huli po, ang letter A na gusto ko pong sabihin sa inyo, action in terms of activating our partnerships.
linkages in the community. Actions na ibig kong sabihin, magsimula ngayon kung ilan or anong organisasyon kabilang na naibilang na ninyo na member of your partnership, dadagdagan po natin. Because this is very significant to sustain the program. Ayaw natin mangyari, after 2 years, wala na ang NEP sa Pugu, Bulala Elementary School. When you say activate our networking, we need to empower others. Meaning, we need others to support us. Paano natin ma-empower ang iba? Sige nga po, mag-reflect po kayo kung paano natin ma-empower. Do great things. Model all of this. Dahil ang empowering ngayon ay hindi pag-uutos, kundi mirroring. Kung nakikita na nila na maganda ang bunga nito, I think na empower natin ang community. Lahat nakikisa. Tignan ninyo ang gobyerno. Nagmomodelo sila, hindi yung nag-uutos lang. Si DepEd, kung minsan, merong empowering, na kung minsan, ito lang yung basic, ngunit hindi pa namin na-modelo, hindi pa namin nagagawa, kaya mahirap makapagsabi, marami na kami na-influensyahan. Let's use this platform to inspire others. Yun ang punto ko. Because if an individual, kung ang tao ay talagang inspired na magtrabaho, anumang problema ay susuungin po niya. Di po ba? Yes, dahil yung galak sa kanya ay mawawala. Inspired eh. Kaya yung mga problema niya mawawala. Inspired pa rin ba kayo? Dahil kahit gutom na kayo? Let that inspiration be multiplied. Yung influensya ng inspiration na yan ay dapat ma-multiply. It can only be done if all of us, ang inspiration natin ay nanggagaling sa loob. And ang kanyang kaparallel nun ay yung let that passion, love, commitment, support to the madrasa education, magbibigay ng ilaw sa bawat isa. Naniniwala po kayo doon? Kung naniniwala po kayo doon, salamat Allah. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para kami matipon-tipon sa ngalan mo. Sana ang inspirasyon po natin. Maari sa mga Kristiyano, may sarili-sarili silang paniniwala. Ginagawa po natin ito dahil sa paniniwala natin na magkita-kita tayo sa ating huling hantungan. That should be our inspiration. That our inspiration is to really meet our Allah and meet our God. Dahil kung hindi yan ang inspirasyon mo, pansamantalang inspirasyon mo, walang mangyayari sa MEP education na to. In closing, on behalf of the regional director and assistant regional director, lagi niyang sinasabi po ito. Sa amin, sa Department of Education Regional Office number 2, at sa mga division, kapag nagmamankom kami, lagi niyang sinasabi, dapat ang bata ang pinakasentro sa lahat ng ginagawa. Dahil kung walang bata, wala din tayo dito. So let's inspire each other to make the child a better or advance kung kumpara mo sa sarili mo. Wala na akong masasabi, Sir Leo, kundi saludo po kami sa community ng Camalaniugan. Kung nabanggit ni Sir Ray kanina, I think this is the 16th municipality. Pang 16th? Ay, 21. At 21. Eh, di ba may dalawa-dalawa? May dalawa na school sa isang munisipyo. So, pang 21. Sorry for my record. Imagine niyo, ilang munisipyo ang regional office 2? Eh, pang 21 ang Camalaniugan. Palakpakan po natin. That's the challenge. If there is one in Pugu, Bulala Elementary School, Sir Leo, you can expand.
you can expand to the secondary. Because after all, yung mga elementary natin na learners, dapat meron magsusustain o magkakats sa kanila. Masasayang yung pagod ng staffs, masasayang yung pagod ng ating mga magulang kung hindi natin gagawin po ito. Yung expansion na to kahit hindi elementary, ngunit sa secondary, after maybe 2 years or 1 year in the making, I know, Kamalanyugan can do it. Again, my apologies to the local government unit of the municipality of Kamalanyugan for being late. But I think we are committed for madrasa education para sa isang bansang makabata, batang makabansa. Mabuhay po tayo. Thank you so much, sir, for those inspiring messages of challenge. To celebrate this occasion, let us now enjoy a special performance by our talented Alive learners.